Hindi ko talaga akalaing babalik pa ako sa baryong iyon. Sampaguita Drive, Isang mahabang kalsadang halos laging may hamog tuwing dapit hapon. Bata pa lang ako, may kwento na tungkol sa lumang mansyon sa dulo noon. Mataas ang bakod, may mga bintanang itim ang salamin, at lagi daw may ilaw sa ikalawang palapag kahit matagal nang walang nakatira. Sabi ng matatanda, may may-ari pa raw. Pero wala raw tao. Noong bumalik ako sa baryo dahil sa trabaho, doon ako pinatuloy ni tita para hindi na ako umarkila ng kwarto sa bayan. hindi ko agad nalaman na nang-upa siya ng bahay. Iyon pala ay ang mansyon mismo. Hindi na nakakatakot yan ngayon. Sabi ni tita habang inaabot ang susi. Ang daming kwento noon. Pero wala namang totoo. Tsaka mura lang. Napatawa lang ako. Pero hindi ko alam kung bakit parang may humaplos sa batok ko nang lumingon ako sa mansyon. Tahimik, mas tahimik pa sa sementeryo. At doon nagsimula ang lahat. Ayoko sanang pumasok mag-isa pero kailangan. May mga lumang pintura sa kisame, mga kurtinang may alikabok, at sahig na parang may mga yapag kahit ako lang. Pero ang pinakadiin, Ang malaking portrait ng isang babae sa may sala. napakaayos ng suot niyang puting bestida. Mahaba ang buhok na nakakulot pababa. Maputi ang balat, pero ang mata, nakatingin diretso sa akin. Kahit saan ako lumipat ng Pwesto, parang sinusundan niya ako. Huwag mo nalang pansinin yan, sabi ni tita. yan daw ang unang may-ari. Si Doña Serafina. Buhay pa ba siya? Tanong ko. Matagal nang patay, sagot niya. Pero sabi nila, masyado daw siyang ayaw iwan yung bahay niya. Natahimik kami pareho. Nagising akong may naririnig sa taas. Tunog ng hakbang. Mabagal, mabigat. Huminto ako sa hagdan, nakikinig. Thump, thump, thump. Parang may naglalakad sa koridor sa ikalawang palapag. Tita, tawag ko, pero narinig ko ang tuloy-tuloy na paghilik niya sa kwarto sa ibaba. Ako lang ang gising. Nang huminto ang mga hakbang, bigla akong nakarinig ng boses. Isang babaeng paos. Bakit ka bumalik? Nang inig ang tuhod ko. Hindi ako Makagalaw. Tapos may bumukas na pinto sa itaas. Dahan-dahan. Parang iniimbitahan ako. ang pintong bawal. Kinabukasan, sinabi ko kay tita. Huwag mong buksan ang pintong iyon, sagot niya kaagad. Kahit anong mangyari, ito ang bahay niya. Ang kwarto na iyon ay kanya. Ha, pero wala naman siyang buhay. Hindi para sa patay ang kwarto na iyon. Sagot ni tita. Para sa alala, pero paano kung ang alala ay gumagalaw? Hindi ko sinasadya, ngunit narinig kong muli ang mga hakbang. Pero ngayon mas mabilis. Thump, thump, thump. Huminto sa may tapat ng hagdan. Hindi ko makita, Pero alam kong may nakatayo roon. Malamig ang hangin. Parang may humihinga sa batok ko. Tapos may nagbulong. hindi mo dapat kinuha ang kwarto ko. Hindi ako nakagalaw. Hanggang sa biglang sumindi ang ilaw sa ikalawang palapag. At nakita ko siya, ang babaeng nasa portrait. Parehong-pareho. Buhay. Nakatayo. Nakatingin sa akin. Pero hindi siya galit. Nagulat ako dahil umiiyak siya. Pakiusap, tulungan mo akong makauwi. At doon ko naintindihan. Hindi siya multo na nananakot. Isa siyang kaluluwa na naiwan, hindi makaalis. Kinabukasan, naghanap ako ng lumang tala tungkol kay Doña Serafina. Ang bahay daw ay itinayo para sa kasal niya. Pero ilang araw bago ang kasal, namatay ang nobyo sa aksidente. Gumapang ang depresyon sa kanya hanggang sa siya mismo ang nagpakamatay sa mismong kwarto sa ikalawang palapag. At mula noon, Hindi niya matanggap na wala na siyang babalikan. gabing iyon, bumalik siya. Hindi na siya nagpakita bilang anino o Tinig. Nagpakita siya sa anyong tao. Payapa ang mukha. Handa ka na? Tanong ko. Tumango siya. Pinaikit ko ang aking mga mata. nanahimik ang buong bahay. Tila huminto ang oras. At marahan kong sinabi. Hindi ka na niya hihintayin. Pero may lugar na hindi nasasaktan. Pwede ka nang magpahinga. May narinig akong hikbi. Pero unti-unting humina. Hanggang sa Tuluyang nawala. Pagmulat ko, wala na ang malamig na hangin. Wala na ang mga hakbang. Wala na ang bigat ng loob sa bahay. Tahimik. Sa wakas, kinabukasan, tiningnan ko ang portrait. Pareho pa rin ang babae. Pero ngayon, nakatingin siya sa malayo. hindi na sa akin. At, Nakangiti na siya. pero may isang bagay akong hindi agad napansin. Ang frame ay may bagong ukit na hindi ko alam kung sino ang gumawa. Maraming salamat.
At tuwing gabi, nararamdaman ko pa rin ang amoy ng sampagita sa hangin. Hindi dahil may multo. Kundi dahil may kaluluwang sa wakas nakauwi.